At lahat-lahat po mga kaibigan ay dito po magsisimula. Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik. Highly Works, ang inyong lingkod. Ngayon mga kaibigan ay ibabahagi ko lamang po ulit sa inyo. Yun pong about sa Subvendo. Kasi ginawa ko po ang video na ito para po sa mga kaibigan natin dyan na bago pa lamang po sa Subvendo mga kaibigan. Kung nga pala kung kayo po ay baguhan pa lamang sa atin pong YouTube channel, huwag po niyong kaligtaan na mag-subscribe, mag-like ng ating mga videos, mag-share ng ating mga videos, at saka mag-hit din ng ating notification bell mga kaibigan. At ganun din naman mga kaibigan, kapag kayo po ay nanood sa atin pong mga videos, huwag po sana ninyong i-skip ang atin pong ads mga kaibigan. Para naman po sa ganung paraan ay makakatulong din po yan sa akin pong YouTube channel. So ngayon mga kaibigan, may ginawa po akong diagram para po ay ipaliwanag ko po ng maigi yung pong about po sa Subvendo. Kasi marami din po akong mga customers sa Shopee na kung saan ay nagtatanong sila kung ano daw yung ibig sabihin ng Subvendo. Meron ding iba na bumibili sa akin ng Subvendo ay pagdating mga kaibigan kasi hindi po nagre-reply kapag kino-confirm ko po kung talagang Subvendo or piso wifi yung kanilang binibili. Yung binibili nila is Subvendo, hindi nagre-reply. Ayun po, napadalhan natin mga kaibigan. So, hindi niya magagamit kasi nga hindi niya alam ang Subvendo at saka po ay ang main vendo. So, sa araw na ito, yun po ang aking ibabahagi po sa inyo. Okay, so ngayon, nakikita po natin dito po sa diagram ho natin, meron po tayong piso wifi. Ito po yung main vendo po natin na yan po yung sinasabi ko po na before ho tayo bibili ng Subvendo, dapat meron po tayong main vendo or piso wifi. So, ito po yung Subvendo natin mga kaibigan. Dalawa po yan ginawa ko kasi dalawa pong setup na pwede po natin gawin sa atin pong Subvendo kapag tayo po ay bibili ng Subvendo. At lahat-lahat po mga kaibigan ay dito po magsisimula or nagsisimula sa atin pong piso wifi. Okay, so yun naman pong Subvendo. Ang trabaho lamang po ng Subvendo mga kaibigan, kaya po siya tinatawag na Subvendo kasi siya yung magsasub ng coin slot natin or i-extend niya yung main piso wifi natin mga kaibigan. O bakit po mga kaibigan na kailangan pang i-extend? Kailangan pa ng Subvendo yung main piso wifi. Halimbawa mga kaibigan, yung customers natin ay nasa malayo, nasa mga 200 meters away or 150 meters away, para hindi na siya pupunta sa main vendo or piso wifi ho natin, lagyan na lang po natin ng Subvendo. Okay, so saan natin ilalagay yung Subvendo? Siyempre, dun sa bahay na may kuryente kasi kailangan natin ng kuryente mga kaibigan para po sa Subvendo ho natin. Okay, yung Subvendo natin mga kaibigan ay meron po siyang built-in wifi na kung saan siya po ang magko-combine dun po sa main antenna ho natin. Ito po yung main antenna mga kaibigan. Access point. Ito po yung access point natin sa main piso wifi ho natin. Hindi po gagana yung atin pong Subvendo kung wala po yung main piso wifi natin mga kaibigan. Kahit po ay meron po kayong internet sa bahay, ay hindi po pwede na didiretso po yan sa Subvendo. Hindi po pwede ganun mga kaibigan. Yung iba, akala nila kasi meron na silang internet plan na Globe, PLDT or anumang internet plan nila, akala nila na pwede na siyang idiretso sa Subvendo kasi nga mas mura yung Subvendo. So yun, bumili sila, pero pagdating, hindi nila alam kung saan ilalagay yung internet. Kasi nga po, ang kailangan muna nila dapat bilhin, ang kailangan mong dapat bilhin, ito po yung dapat mong inuna na binili, yung piso wifi or main vendo mga kaibigan. Sana ay naipaliwanag ko po ng maayos yun pong kaibahan ng main vendo at saka Subvendo po mga kaibigan, okay? Okay, again, extender lamang po ng atin pong coin slot ng main, yun pong Subvendo mga kaibigan. Actually, yung Subvendo natin, ang tanong kasi doon is gaano kalayo na ilalagay natin yung Subvendo natin na pwedeng abutin ng atin pong main piso wifi. So, nagdepende po yan sa gamit ho natin na antenna or access point. Halimbawa, gumamit ho tayo ng directional. Siyempre, yung directional, yung mas mataas na specs niya na gamit natin, directional access point, aabot po yan mga kaibigan, kung open area po ang lugar, aabot po yan hanggang 300 meters. Pero, ang sure ball po dyan, kung open area, ay nasa 150 to 200 meters mga kaibigan. Wireless po yan mga kaibigan ha. So, pwede ho nating ilagay yung atin pong Subvendo sa layo po ng 200 meters.
Depende sa access point na gamit ho natin. Kung halimbawa naman gumamit ho tayo ng mga low specs na antena, syempre kung yung antena natin ay nasa 100 meters lamang yung kayang abutin, doon lang natin ilalagay yung atin pong subvendo. Kasi po sa pag-combine ho natin sa atin pong subvendo, makikita po natin doon sa portal na dapat 85% pataas before ho tayo mag-combine doon po sa main vendo ho natin. Ang video po ay nasa baba po ng ating video. Andyan po sa description, i-click nyo lamang po mga kaibigan kung paano po mag-combine ng ating subvendo. So yung tanong na yun, kung gaano kalayo yung subvendo natin, nagdepende po siya sa main vendo or access point po ng ating main vendo mga kaibigan. Kung malayo po yung hagis ho ng antena na gamit natin, ay mas malayo din po yung location ng atin pong subvendo. Okay, so hindi po maibigan na accurate po ito hanggang 200 meters. Kasi meron pong mga antena na ang nasa description niya ay nasa 200 to 300 meters away yung kanyang kayang abutin, pero nagdepende din po yan sa location mga kaibigan. Kasi halimbawa, meron pong mga puno dito, may mga buildings, so hindi na po yan aabot ng 200 meters kasi may harang na po mga kaibigan. So yun yung problema kapag nakasubvendo tayo tapos marami pong nakaharang. Ngayon, open area naman siya. Nakikita naman yung location ng subvendo at saka yung main piece wifi natin or main access point natin. Pero hanggang 100 meters lang yung kayang abutin ng subvendo natin sa main vendo natin. Ay posible din po yan mga kaibigan kahit yung description ng ating antena ay aabot ng 300 meters kasi nga po hindi natin alam na yung area po natin pong or location po natin pong pinaglagyan ay congested na po mga kaibigan, overcrowded na po ng frequency. So yun yung isa sa mga problema. Again mga kaibigan, sa ganitong setup ay pwede ho nating set up ang ating subvendo sa ganito pong paraan. So ngayon ang tanong naman, pwede po ba nating lagyan ng access point or antena yun pong atin pong piso, yun pong atin pong subvendo. Pwede naman po mga kaibigan, nalagyan ho natin siya ng external antenna. Pero hindi po mismo sa loob po or magkoconnect po siya dun po sa subvendo mismo natin mga kaibigan. Maliban na lamang kung tayo po ay naka-LAN mga kaibigan. Ibig sabihin, from main internet natin, ay connected siya dun sa subvendo natin. Yun po yung tinatawag nila na LAN base po mga kaibigan. Pero sa setup ho na ito, ay wireless lamang po ang aking pong pinapaliwanag sa inyo. Kasi nga po, hindi ko pa na-test, na-try, yun pong LAN-based system mga kaibigan. Okay, so yan po yung unang setup na pwede ho nating gawin sa atin pong subvendo. Okay, so yung tanong naman ulit, pwede ba nating lagyan ng antenna or access point? Yun pong atin pong subvendo. So ito po yung gamitin natin na setup mga kaibigan. Kung gusto nyo pong lagyan ng antena, yun pong ating subvendo. So bakit ko po pinapakita sa inyo yung ganitong setup? Kasi po ito po yung sagot sa mga tanong na kung pwede ba lagyan ng antena yung subvendo ho natin. Palagay natin mga kaibigan, yun pong location natin main piso wifi ay ang target natin na location ay nasa palagay natin 500 meters away from our main vendo. So imposible na po na yung access point ay aabot po dyan. Wala pa pong access point po ata na aabot ng ganung kalayo na wireless mga kaibigan or 1,000 meters or 1 kilometer mga kaibigan. So kung malayo po yung atin pong target na paglagyan ng ating subvendo, suggest ko po sa inyo na ganito po yung setup na atin pong gagamitin. So dito mga kaibigan, palagay lamang ho natin na ito po sa mga baguhan po mga kaibigan, ito po yung USB to LAN or USB LAN na makikita natin sa loob ng vendo ho natin. Pag nakita ho kayo ng ganito, USB to LAN po yan mga kaibigan sa mga baguhan pa lamang. So kung gusto mo nating i-extend or abutin yung 500 meters away from our main vendo, nagagamit tayo ng subvendo, tapos lalagyan natin siya ng antena para mas malapit lang sila. So ganitong setup yung ating gagawin. From USB LAN, okay, UTP cable, papunta dyan sa switch hub. So sa switch hub mga kaibigan, siya din po yung magbibigay ng internet papunta doon sa atin pong access point. So switch hub, hagis natin or connect natin sa MediaCon A. Tapos ito po yung MediaCon B. So ito pong red lines ho dito, ito na po yung fiber optic cable natin pong gagamitin. Again, kung hindi nyo po alam paano po
splice ng fiber optic cable, paano po siya gamitin, meron po tayong link sa baba ng ating video description para makita nyo po kung paano po siya gamitin. So, kahit po 25 kilometers yung layo ng target po ninyo ng inyong sub-vendo, ay kayang-kaya po na abutin po ng main vendo kung ganitong setup po yung ating gagamitin. So, MediaCon A, MediaCon B, tapos yung UTP cable niya papunta sa LAN ng power supply, tapos dyan po sa access point ho natin. So sa access point, ibig sabihin mga kaibigan, sa ganitong setup, mas malapit po si sub-vendo sa antena ho natin. Pero yung antena, ito po ay nanggaling or galing po ito dito po sa main vendo ho natin. So nasusupply niya yung internet malapit sa vendo kahit nasa 25 kilometers po mga kaibigan, kasi nga po connected po yan sa main vendo ho natin sa ganitong setup po mga kaibigan. Halimbawa naman ay nasa 500 meters lang yung layo, pwede ba gamitan ng UTP cable? Hindi na po mga kaibigan kasi wala na pong internet na lalabas po doon. Kaya ganito po yung suggest natin na gamitin yung setup. Gagamit na po kayo ng fiber cable. So bakit mga kaibigan na ganito yung setup na ating gagamitin? Para po ay mas malapit yung access point natin doon sa sub-vendo natin mga kaibigan. Para po ay makombine po siya doon sa main vendo ho natin. So yung tanong naman, pwede ba tayong maglagay pa dito ng ibang sa vendo? Pwede po mga kaibigan. Kung mayroon pa pong port na available po dyan, pwede nating lagyan dyan mga kaibigan. Kasi po mga kaibigan, pwede po yan. Ipakita ko po sa inyo sa screen. Yan po yung akin pong mga sub-vendo. Actually, 12 po yan. Pero yung existing ngayon is 8 lamang po mga kaibigan. So yan po yung akin pong sub-vendo. Kaya po mga kaibigan, pwede ho tayong maglagay po dyan ng iba pang mga sub-vendo na ganito pong setup ang atin pong gagamitin. Pero isa-suggest ko din mga kaibigan, kung maramihan na po yung atin pong mga sub-vendo na atin pong gagamitin, ay gumamit po kayo ng piso wifi na naka-VLAN. Kasi nga po, hindi na po tayo gagamit pa ng USB LAN. Kasi mahirap po mga kaibigan kapag gagamit po tayo ng USB LAN, tapos naka-switch hub ba, may tendency kasi mga kaibigan na mas hihina yung internet na ilalabas ng ating mga access point. Pero kung naka-VLAN ho tayo, ay mas magaan, ay mas madali yung pong pag-combine ng atin pong sub-vendo sa atin pong access point. Actually, meron po akong video niyan. Nasa baba ho ng ating video, nasa description po. I-click nyo lamang po kung paano po natin ginawa po yon. Okay, so ganun lamang po mga kaibigan yung sub-vendo. Pinakita ko po sa inyo yung pong dalawang klaseng setup ng piso wifi. Ito po yung malapitan. Kung malapit lamang po yung target natin na bahay or location, ito po yung gagamitin natin. Pero kung malayo po yung atin pong target, ito po yung setup na atin pong gagamitin. O nga pala mga kaibigan, ito pong access point na nasa 25 kilometers away, siya po yung mag-extend ng ating main piso wifi. Kaya nga po, kapag maglalagay ho tayo ng sa vendo sa 500 meters, 1,000 meters, 2 kilometers, pwede pong mga kaibigan, i-extend niya yung antena po ang mag-i-extend ng anin pong piso wifi dun po sa mga area kung saan ay target natin na aabutan po ng atin pong main piso wifi mga kaibigan. Kaya po again mga kaibigan kapag kayo po ay bibili ng sub-vendo, dapat po meron po kayong main vendo or piso wifi. Kapag bibili ho kayo sa akin sa Shopee mga kaibigan, sabihin nyo lamang po kung ito ba ay LPB or ito ba ay Pisofy. Dahil sa ngayon mga kaibigan, meron lamang po akong dalawang setup na binibenta na sa vendo. Ito po ay LPB at saka Pisofy mga kaibigan. Yun pong Shopee store natin mga kaibigan, na nasa description din po natin. I-click niyo lamang po at bisitahin po yung ating Shopee store. Huwag po niyo kaligtaan na mag-follow ng ating Shopee store, mag-like ng ating mga paninda kahit hindi na po kayo bibili, or kung kayo may bibili, mas maigi mga kaibigan. Basta tandaan niyo lamang po, kapag kayo po ay nag-order sa akin ng sa vendo, mag-note lamang ho kayo kung ito ba ay LPB o di kaya Pisofy. Kung may katanungan pa po kayo mga kaibigan, ay mag-comment lamang po kayo sa ating pong comment section. Kung hindi po tayo busy, ay magre-reply po ako sa inyo. Pasensya na po sa mga kaibigan natin na nagchat-chat sa atin pong Facebook store, sa atin pong Shopee store, na kung minsan ay delay ho yung ating mga reply at minsan naman ay hindi tayo makakapag-reply ng maayos. Meron kasi kaming physical na tindahan mga kaibigan at meron din po tayong tindahan online. Kaya pasensya po kapag hindi po tayo na-accommodate. Kaya ang ginagawa ko po, pinapasahan ko na lamang po sila ng atin pong video tutorial. Sana po ay maunawaan po ninyo ako mga kaibigan. Again and again, magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.